Noong inilabas ang pelikulang Apocalypto noong 2006 sa ilalim ng direksyon ni Mel Gibson, agad itong nag-iwan ng malalim na marka sa kasaysayan ng pelikula dahil sa kakaibang pagsasalaysay, matinding aksyon at makatotohanang paglalarawan ng sinuunang kabihas ng Maya. Hindi lamang ang technical na aspeto nito ang pinuri, kundi pati na rin ang pagganap ng mga aktor na karamihan ay hindi kilala noon sa pandaigdigang entablado. Ang pelikula ay gumamit ng mga katutubong artista mula sa iba't ibang bahagi ng Amerika Latina na nagbigay ng otentikong anyo sa kwento. Sa paglipas ng halos 2 dekada, marami ang nagtatanong, nasaan na nga ba ang mga pangunahing tauhan ng pelikulang ito? Ano ang kanilang naging buhay matapos ang kanilang big break at may posibilidad pa bang magkaroon ng kasunod na pelikula? Ang pangunahing tauhan ng pelikula ay si Jaguar Po na ginampanan ni Rudy Youngblood. Siya ay pinanganak noong Setyembre 21, 1982 sa Texas sa United States at may dugong Comanche, Cree at Yaqui, mga tribong may malalim na kasaysayan sa North America. Sa panahon ng pagpapalabas ng Apocalypto noong 2006, siya ay 24 na taong gulang pa lamang, isang edad na itinuturing na bata para sa isang aktor na magdadala ng isang mabigat at pisikal na papel. Sa kabila ng kakulangan ng malawak na karanasan sa pelikula, napili siya sa pamamagitan ng isang malawak at masusing casting process na isinagawa ni Mel Gibson na naghahanap ng mga mukha na hindi kilala upang mapanatili ang pagiging realistiko ng pelikula. Bago ang Apocalypto, si Youngblood ay may limitadong exposure sa industriya ng pelikula, karamihan ay mga maliliit na papel at background appearances. Gayunpaman, ang kanyang natural na pisikal na kakayahan at emosyonal na lalim ang naging susi upang makuha niyang pangunahing papel. Ang kanyang pagganap bilang Jaguar Po ay tinuturing na isa sa mga pinakamahalagang aspeto ng pelikula, lalo na dahil sa kakayahan niyang ipakita ang takot, determinasyon at pagmamahal sa pamilya sa gitna ng matinding panganib. Matapos ang pelikula, siya ay nakilala sa international na entablado at nagkaroon ng ilang proyekto sa telebisyon at independent films. Gayunpaman, hindi niya ganap na napanatili ang parehong antas ng kasikatan. Noong 2015, nasangkot si Youngblood sa isang kontrobersiya kaugnay ng domestic violence kung saan siya ay naaresto matapos ang isang insidente sa kanyang kasintahan. Ang pangyayaring ito ay nagdulot ng negatibong epekto sa kanyang imahe at karera. Sa kabila nito, sinikap niya muling buuin ang kanyang reputasyon sa pamamagitan ng paglahok sa mga independent film at advokasya para sa representasyon ng mga indigenous people sa media. Sa kasalukuyan, siya ay nasa edad na 43 at patuloy na aktibo, bagaman hindi na kasing ingay ng kanyang karera noong unang bahagi ng 2000s. Samantala, ang papel ni Flint Sky, ang ama ni Jaguar Po, ay ginampanan naman ni Maurice Bird Yellowhead. Siya ay nagmula sa Cree Nation ng Canada, isang komunidad na may matibay na ugnayan sa kanilang tradisyon at kultura. Noong ipinalabas ang pelikula, siya ay nasa edad na humigit kumulang 40 taon. Bago pa man ang Apocalypto, siya ay may matatag ng karera sa indigenous cinema at telebisyon at kilala sa kanyang kontribusyon sa pagpapalaganap ng kultura ng mga katutubo sa pamamagitan ng sining. Ang kanyang pagganap bilang Flint Sky ay mahalaga sa emosyonal na pundasyon ng kwento sapagkat siya ang nagsilbing simbolo ng karunungan at tradisyon. Ang kanyang mga linya at presensya sa pelikula ay nagbigay ng lalim sa karakter ni Jaguar Po. Matapos ang pelikula, ipinagpatuloy niya ang kanyang gawain bilang aktor at cultural advocate. Wala siyang naiulat na kontrobersiya at nananatili siyang isang respetadong personalidad sa larangan ng indigenous arts. Sa kasalukuyan, siya ay nasa kanyang 60 taon at patuloy na lumalahok sa mga proyekto na may temang pangkultura at pangedukasyon. Isa sa pinakamatinding karakter sa pelikula ay si Zero Wolf na ginampanan naman ni Raul Trujillo. Ipinanganak noong 8 ng Mayo 1955. Siya ay 51 taong gulang noong ipinalabas ang Apocalypto. Siya ay may lahing Apache, Ute at Yaqui at kilala hindi lamang bilang aktor kundi bilang isang world-class dancer. Bago ang kanyang papel sa pelikula, siya ay naging bahagi ng Cirque du Soleil at nagsilbing choreographer sa iba't ibang international na produksyon. Ang kanyang portrayal bilang Zero Wolf ay kinilala dahil sa kanyang nakakatakot at disiplinadong presensya. Hindi lamang pisikal ng kanyang pagganap kundi may kasamang psikolohikal na lalim na nagbigay buhay sa karakter na isang mandirigmang walang awa, ngunit may sariling paniniwala. Matapos ang Apocalypto, siya ay nagpatuloy sa pag-arte at lumabas sa mga kilalang serye gaya ng True Blood. Wala siyang kinaharap na malaking kontrobersiya at nananatili siyang isang respetadong profesional. Ngayon siya ay nasa edad na 70 at patuloy pa ring aktibo sa industriya.
Ang karakter naman ni Seven, ang asawa ni Jaguar Po, ay ginampanan ni Dalia Hernandez. Siya'y pinanganak noong 14 na Agosto 1985 sa Veracruz, Mexico at 21 taong gulang noong ipinalabas ang pelikula. Bago siya napasok sa industriya ng pag-arte, siya isang guro na nagpapakita ng kanyang simpleng pinagmulan. Ang kanyang pagganap sa pelikula ay kapansin-pansin dahil sa kanyang kakayahang maghatid ng emosyon kahit sa limitadong dialogo. Matapos ang Apokalipto, siya ay naging bahagi ng Mexican film at television industry. Pinili niyang panatilihing pribado ang kanyang personal na buhay at wala siyang naging malaking issue o kontrobersiya. Sa kasalukuyan, siya ay nasa edad na 40 at patuloy na lumalahok sa mga proyekto sa Mexico. Si Gerardo Taracena na gumanap bilang Middle Eye sa Apokalipto, isa sa mga pinakakilalang aktor sa hanin ng cast na mayroon ng matibay na pundasyon sa industriya bago pa man siya mapasama sa nasabing pelikula. Ipinanganak noong 1970 sa Mexico City, siya ay 36 na taong gulang na ipalabas ang pelikula noong 2006, isang yugto ng buhay na may tuturing na rurok ng kanyang artistikong kakayahan. Hindi siya isang baguhan kundi isang bihasang aktor na sanay sa matinding papel. Sa pelikula, ang kanyang karakter na Middle Eye ay isa sa mga mandirigmang kasangkot sa pagdakip sa mga tauhan ni Jaguar Po. Bagaman hindi siyang pangunahing kontrabida, ang kanyang presensya ay nagbibigay ng bigat sa grupo ng mga mangangaso at malinaw na ang kanyang papel bilang bahagi ng isang sistemang marahas na inilalarawan ng pelikula. Matapos ang Apokalipto, mas lumawak ang kanyang oportunidad sa international na industriya. Isa sa kanyang pinakakilalang proyekto ay ang kanyang paglabas sa Narcos, Mexico, kung saan ipinakita ang kanyang kakayahang umangko sa modernong naratibo kumpara sa historical na setting ng Apokalipto. Samantala, si Rodolfo Palacios na gumanap bilang Colonel Nose ay isang halimbawa ng aktor na bagaman naging bahagi ng isang globally recognized na pelikula ay piniling manatili sa mas tahimik at lokal na landas ng karera. Noong pinalabas ang Apokalipto, siya ay tinatayang nasa edad na 30 taon. Isang yugto kung saan ang karamihan sa mga aktor ay nagsisimulang maghanap ng mas malalaking oportunidad. Sa pelikula, ang kanyang karakter ay kabilang sa mga mandirigmang humahabol at nagdadala ng tensyon sa kwento. Hindi tulad ng ibang mga aktor na agad sumikat matapos ang pelikula, kakaunti lamang ang dokumentadong impormasyon tungkol sa personal at profesional na buhay ni Palacios. Gayunpaman, may mga indikasyon na siya ay nagpatuloy sa pag-arte sa mga lokal na produksyon sa Mexico, partikular sa telebisyon at independent films. Si Carlos Emilio Baez na gumanap bilang Turtles Run ay isang Guatemalan actor na naging bahagi ng mga batang hanay ng cast. Sa kabila ng potensyal na kanyang ipinakita, si Baez ay hindi nagpatuloy sa mainstream na karera sa pelikula. Matapos ang Apokalipto, tila pinili niyang lumayo sa limelight at mamuhay ng mas pribado. Sa kabilang banda, si Jonathan Brewer na gumanap bilang Blunted ay isa sa mga pinakamisteryosong personalidad sa cast ng Apokalipto. Noong pinalabas ang pelikula, siya ay nasa edad na 20, ngunit matapos nito ay halos wala nang makuhang impormasyon tungkol sa kanyang karera. Ang kanyang papel sa pelikula ay bahagi ng grupo ni Jaguar Po at bagaman hindi sentral, mahalaga ito sa paghubog ng dinamika ng kanilang komunidad. Matapos ang pelikula, tila tuluyan na siyang nawala sa industriya ng pelikula. Walang malinaw na talak ng kanyang mga sumunod na proyekto at pinaniniwalaang siya ay nagretiro sa pag-arte. Ang kanyang kwento ay nagsilbing paalala na ang mundo ng pelikula ay hindi palaging pangmatagalan at maraming salik ang nakakaapekto sa pagpapatuloy ng karera. Panghuli ay si Bernardo Ruiz Juarez na gumanap bilang Half Moon, isang Mexican actor na nasa edad na 30 noong ipinalabas ang Apokalipto. Tulad ng ilan sa kanyang mga kasamahan, siya ay bahagi ng supporting cast na nagbigay buhay sa mundo ng pelikula. Bagaman hindi siya ang sentro ng kwento, ang kanyang kontribusyon ay mahalaga sa pagbuo ng kolektibong naratibo. Matapos ang pelikula, siya ay nagpatuloy sa kanyang karera sa lokal na telebisyon at patuloy at pelikula sa Mexico. Hindi man siya naging kasing tanyag ng iba pang mga aktor, ang kanyang patuloy na presensya sa industriya ay nagpapakita ng dedikasyon sa sining. Sa kasalukuyan, siya ay nasa edad na 50 at patuloy na aktibo sa kanyang larangan. Ang tagumpay ng Apokalipto ay maaaring mayugnay sa isang salik. Una, ang kakaibang paggamit ng wika ng Maya ay nagbigay ng otentikong karanasan sa manonood. Ikalawa, ang matinding aksyon at emosyonal na lalim ng kwento ay nakakaantig sa damdamin ng marami. Ikatlo, ang direksyon ni Mel Gibson ay nagpakita ng kakaibang estilo ng pagsasalaysay na bihirang makita sa Hollywood. Ang pelikula ay tumanggap ng papuri sa cinematography, costume design at editing. Sa usapin ng sequel, hanggang sa kasalukuyan ay wala pang opisyal na anunsyo na magkakaroon ng kasunod na Apokalipto. May mga haka-haka at interes mula sa mga tagahanga ngunit walang konkretong plano mula sa mga producers at direktor.
Dahil sa paglipas ng panahon at pagbabago sa buhay ng mga aktor, malabo na ang orihinal na cast ay muling magsama-sama para sa isang sequel.